Gusto niyo ba magkaroon ng pinagpalang buhay? And all of you answered yes. Hindi man lahat nagsalita, pero lahat tumango. As sinabi nila, yes, Pastor, I want to have a blessed life. Pero ang malaking tanong, if we want to have a good and blessed life, how can we have that blessed lives? Kasi minsan kaya hindi natin makuha yung pinagpalang buhay because we have a wrong definition of what a blessed life mean. Ano nga bang ibig sabihin kapag sinabi mong ikaw ay merong pinagpalang buhay? Kasi ang pagkakaroon ng blessed life is more than just a gift of material things. Hindi porket meron tayong mga material na mga bagay na hindi naman laging masama as long as you don't idolize these things, ay hindi ibig sabihin noon na automatic tayong merong blessed life. Everybody say amen. Ibig sabihin, yung buhay na kasama si Kristo, yun pa lang, pinagpalang buhay na. Hindi na natin kailangan ang material na bagay, at kung hindi man loobin ng Lord na magkaroon tayo ng mga bagay na ito, ang sabi na scripture mga kapatid, if I am in Christ, I'm already living a blessed life. Everybody say, I am living a blessed life if I am in Christ. Amen? Sa mundo, pananaw ng mundo, kailangan mag-work hard ka, mag-strive ka, para ikaw ay magkaroon ng pinagpalang buhay. Pero ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ang blessed life is not something that you work for. It is not something that you buy. It's not something that you will achieve. It is not something that you will fulfill. Ang tunay na pinagpalang buhay is something that you should find and receive. Hanapin at tanggapin. Bakit tanggapin? Kasi binigay na ng Panginoon. Pinagbayaran na ni Kristo, kailangan mo na lang tanggapin, at dahil sinabi ng scripture na seek the kingdom of God, sometimes hindi natin makita, so we have to seek it. Sabi naman ng scripture sa Matthew chapter 7 verse 7, seek and you will find. Ang kingdom naman ng Panginoon hindi nakikipagtaguan sa atin. As long as meron kang desire na hanapin ito, as long as nagnanais ka na mahanap ang kalooban ng Panginoon at ang kaharian ng ating Panginoon, ipinangako naman niya na matatagpuan mo. But only those who are eager, may desire na hanapin ito, will find it. Everybody say, seek and you will find. So let's define what the kingdom is. Everybody say kingdom. Ano bang ibig sabihin ng kingdom? A kingdom is influenced by the mind of the king. It's not influenced by the legislation of the group of lawmakers. Ibig sabihin, ang kaharian pala, hindi ito naiimpluwensyahan ng mga mambabatas. Ang kaharian ay impluwensya ng kaisipan ng hari. Kaya nga, kingdom. Everybody say kingdom. Eh, sabi nga nila, marami sa atin, tinawag ng Lord to be part of the kingdom, pero maraming kingdom. We don't have the idea of it. Ignorant tayo sa kingdom, kaya mayroon tayong kingdom. Amen? Ano ba ang ibig sabihin ng kingdom? Ito, ang kingdom ay territory na influence ng kaisipan ng hari, kaya nga kingdom. Ibig sabihin, king and domain, territory. So kapag yung hari ay may territory, yung teritoryo niya na yon, ang tawag ay kingdom. At yung pamamahala dun sa kingdom, hindi na i-influensyahan ng mga mambabatas, senador o congressman. Sino ang nakakapag-influensya? Come on now. Yung isip ng hari. Ibig sabihin, yung kingdom, kung ano man ang kalooban ng hari, yun ang naki-carried out. Okay. Sa democratic government katulad natin, tao ang nasusunod. Sa kingdom mindset, king ang nasusunod. Comprende? Ang ating government official, hinahalal ng tao. Sa kingdom, yung hari, once siya'y ipinanganak, yung kanyang pinagpanganakan, yun ang kanyang territory. So kung ano man ang gusto niyang mangyari dun sa kanyang territory, hindi ito nai-influensya ng mga taong nakapaligid sa kanya, kundi ito'y nai-influensya ng kaisipan at nature ng mismong hari. So kung ano ang kanyang nature, kung ano ang kanyang ugali, yun ang magiging pamamalakad sa buong kaharian. Ibig sabihin, yung hari ang pinaka-importanting tao sa kingdom. Ang sabi nga ng the great Miles Monroe, the will, the intent, and the purpose of the king is the most important aspect in the kingdom of God. Ano ang kanyang kalooban? Ano ang kanyang intensyon? Ano ang kanyang purpose? Yun ang nagmamanifest sa kingdom. Now, tinawag tayo ng Lord to be part of the kingdom. Kingdom of God. Everybody say kingdom of God. So ano ibig sabihin kapag sinabi mong you are part of the kingdom of God? Na kung babasahin niyo po ang
Biblia, especially in the New Testament when Jesus came, ang definition ng Biblia, mga kapatid, is that the kingdom is the rule of Christ in the hearts of the believer. Ibig sabihin, if you are part of the kingdom, the will of the king, the intent of the king, and the purpose of the king should manifest in every believers. Kung ikaw ay nananampalataya kay Jesus, kalooban niya dapat ang nasusunod, intensyon niya dapat ang nasusunod, at layunin niya ang ating nilalakaran. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6, kung kayo ay mananalangin, manalangin kayo ng ganito. Everybody, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, and your will be done on earth as it is in heaven. Meaning, if we are part of that kingdom, yung kalooban ng hari doon sa langit ay mangyari dito sa lupa. Let me repeat, sa democratic type of government, yung kalooban ng tao ang nasusunod. Sa kingdom, yung kalooban ng hari ang nasusunod. Siguro yun ang reason kung bakit maraming mga Christians hirap mag-submit sa king kasi nasanay sila nasusunod. Kapag hindi nila gusto ang pamamalakad ng gobyerno, people power tayo. Magwelga tayo, magprotesta tayo, at yung gobyerno susunod sa kagustuhan ng tao. Pero sa kingdom, hindi pwede yun. Sa kingdom, kahit hindi mo gusto, pero gusto ng hari, siya ang masusunod. And yun ang reason kung bakit maraming Christians hirap sumunod sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi yes, yung ating espiritu, kumilala kay Lord, kasi alam niyo naman, no, yung ating kabuuan, yung wholeness natin ay body, soul, and spirit. Amen? Nung tinanggap mo si Jesus Christ, yung spirito mo sumunod kay Lord. Yung spirit mo na born again. Pero minsan yung soul, hindi sumusunod agad. Ano ba yung soul natin yan? Yung mind natin, yung heart natin. Kaya napapansin nyo, gusto ng spirito, ayaw ng puso. Hindi nyo ako maintindihan. Yung spirito mo, gustong-gusto magsimba kanina. Pero yung katawan mo, ayaw, gusto maiwan. Nagtatalo ngayon yung spirit at yung body. Nagtatalo minsan yung puso mo kasi gustong-gusto mo yung lalaking ito, pero yung spirito mo sila sabi, mali yan. Kasi yung spirito mo matagal ng born again, pero yung soul mo ayaw agad sumunod. Hindi nyo ako maintindihan pa rin? Amen? Yung spirito mo sabi, wag mong kainin yung cake na yan. Pero ang sabi ng emosyon at puso mo, favorite mo yan. Amen? So hindi nagkakaroon ng pagtatalo kasi nga, yung intent ng Diyos at yung intent natin hindi minsan magkasundo. Pero sino ba ang masusunod pag nasa kingdom ka? Si Lord. Ibig sabihin yung kanyang kalooban, yun ang masusunod. Yun ang dilema natin, ano? Kasi minsan, nire-recognize natin si Jesus bilang king, pero siya nga ba'y talagang hari sa ating buhay? O ikaw talaga ang nakaupo sa trono ng iyong puso? Kasi hanggat hindi ka umaalis sa trono ng iyong puso at inaalaw na ang Diyos ang mamahala at maging presidente at maging hari ng iyong buhay, your life will never be changed. Sabi mo sa katabi mo, we are part of the kingdom. Amen? So ang dilemma natin mga Kristiyano is this, no? Ang sabi natin last Sunday, ang kingdom ni Lord hindi katulad ng kingdom ng mundo na visible. Ang kingdom ni Lord invisible. Ibig sabihin ng invisible, hindi siya wala siyang palasyo rito. Pero ang sabi ng scripture, repent for the kingdom of God is at hand. Sa ibang translation, the kingdom of God has arrived. Dumating na yung kingdom ng ating Panginoon. So ibig sabihin, yung invisible kingdom, the moment na dumating si Jesus Christ is here already. Ang problema, invisible. Amen? So alam natin mga kapatid na God's kingdom is not of this world. Dumating dito but not of this world. Comprende mga kapatid? On the other hand, sabi ng Panginoon, hindi siya nandito, pero kailangan yung dalin dito ang kanyang kaharian. Parang gulo, no? Hindi siya nandito, pero kailangan mong dalin dito. Contradiction ba yan, Pastor? No. It's not a contradiction kasi ang kingdom ni Lord can be both here and there, then and now. Everybody say here and there. Then and now. Ibig sabihin, ang kingdom ni Lord, is not part of this world, but we can bring the kingdom of this world here and share the kingdom and advance God's kingdom here on earth. Hindi mo siya nakikita, but it doesn't mean hindi siya pwedeng mag-manifest. Kaya ang sabi ng Luke chapter 17 verse 20 to 21, now, when he asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, nung tinanong siya ng mga Pharisees, si Jesus Christ, kailan ba darating yung sinasabi mong kaharian? Wala naman ako nakitang chariots, wala naman ako nakitang throne, wala naman ako nakitang palasyo. Anong sabi ni Jesus Christ? He answered them and said, the kingdom of God does not come with observation, meaning you cannot see it.
nor will they say, see here or see there, for indeed, the kingdom of God is where? Within you. Ibig sabihin, it's in our hearts. Yung paghahari ng Panginoon, wala siyang palasyo, wala siyang chariots, pero yung kanyang paghahari nasa puso ng lahat ng nananampalataya sa kanya. Yun lang. Nung nanampalataya ka, ang problema, hindi lahat ng kabuuan ng pagkakatao mo sumunod agad. Nung hindi mo pa kilala si Jesus, marami kang bisyo. Nung nakilala mo si Jesus, hindi automatic na kinabukasan nawawala yung bisyo ng iba. Yung iba, instant. And thank God for that. Pero may mga taong progressive yung kanilang pagbabago. May mga instant na pagbabago, may mga progressive na pagbabago. Eh talagang miraculously, may mga kilala naman ako, the moment tinanggap nila si Jesus Christ, lahat ng panlasa nila sa bisyo, tinanggal ni Lord. And when I say bisyo, nasanay lang tayo na alak at sigarilyo, napakarami pong bisyo sa buhay. Yung panonood ng Netflix ng buong 24 hours, bisyo yun. Amen? Maraming mga tao ngayon, walang vision, pero may bisyo. YWAB, youth with a bisyo. Amen? So ano sinasabi ng scripture, mga kapatid? No? Lahat tayo, kung milala kay Jesus Christ, and we're supposed to be part of God's kingdom, at dapat ang nasusunod will, intent, and purpose ng King. However, that's not the case all the time. Kaya nung dumating si Jesus Christ, di ba, ang sabi niya kagad, ang pinakaunang message niya, repent. Alam niyo ibig sabihin ng repent? In the Greek, ang ibig sabihin ng repent, metanaus. Ibig sabihin, change of mind. So sinasabi ng Panginoon, alam kong nasanay kayo sa ganitong gawi. Alam ko nasanay kayo sa democratic kind of government, but repent! Change the way you think, for the kingdom is here. Yung kingdom dumating na. So ibig sabihin, we must go back to what we think we know. Alam niyo yung may mga pagkakataon sa buhay natin, akala natin, alam na natin? Huwag niyo sabihin hindi nangyayari sa inyo because it happens to me all the time. Eh kung mapapansin niyo, karamihan ng mga preaching na tinuturo ko dito, mga familiar passages of the scripture ang madalas kong pinagtutuunan ng pansin. Alam niyo kung bakit? Because you already know it. At sina-challenge natin kung anong alam mo, magugulat ka, tagal ko nang alam yung istorya na yun, hindi ko nakita yun ah. Because you have to challenge what you know. And when God says, repent for the kingdom of God is here, sabi niya sa mga Pharisees, Sadducees, sa lahat ng mga tao, alam niyo na ang Bible, kabisado niyo ito. Lahat ng 630 commandments. But repent, you must challenge what you know. Because when you challenge what you think you know, you will have the full revelation of the kingdom of God. Na magugulat ka, akala mo, alam mo na, pero ang totoo, hindi pa pala. Amen ba mga kapatid? Kasi the only way for us to be free and experience the fullness of who He is for us to experience the kingdom of God. Amen? Amen po ba? Kaya sabi, repent, magbago. Minsan may nagsabi sa akin, Pastor, ako, hindi ko naman kailangan magbago kasi minsan I was talking in the lines of all of us are a slave to sin. How many of you believe that lahat tayo alipin ng kasalanan? Well, this guy na nakausap ko, sabi niya, hindi ako alipin ng kasalanan. I chose to sin. Sabi niya, pinili ko magkasala. Hindi ako nagkakasala dahil alipin ako ng kasalanan. I chose to sin. Sabi ko sa kanya, kung talagang pinipili mo ang pagiging makasalanan at sinasabi mo talagang hindi ka alipin ng kasalanan, edi hinto mo. Ba't di mo kaya ihinto? Kasi alipin ka eh. Correct? Kasi kung talagang hindi tayo alipin ng kasalanan, madali lang dapat ihinto. After all, tayo naman pala nasusunod. Pero we have to admit to ourselves, hindi tayo mababago hanggat hindi natin inaamin, alipin tayo ng kasalanan. Pero si Jesus pumunta rito, hindi para pukpukin pa tayong lalo, kundi tubusin tayo sa ating pagkakasala. And the only way for us to be free is to experience and receive the grace of God in our lives so that the kingdom of God will manifest through us. Sabi ng Matthew chapter 3 verse 2, Amplified Version, repent. Ano ibig sabihin na repent? Change your inner self, your old way of thinking. Regret past sins. Live your life in a way that proves repentance. Seek God's purpose for your life. Yun ang ibig sabihin. When you seek, when you repent, hanapin mo ang kalooban ng Panginoon for the kingdom of heaven is here. Amen. Wala masyadong amen, ano? Masyado pa maaga para dyan, Pastor. Sana pala sa alas 3 mo na lang sinabi yan. Alam niyo kung bakit? Let me just say this to you. Lalo sa mga Christian na matagal na. The kingdom of God is not the religion. Kasi yung kingdom of God, pinalitan natin ng relihiyon. Nakakala natin, porke tayo nagsisimba every Sunday, na tayo ay pumupunta sa church every Sunday, kumakanta ng 4 na kanta every Sunday, nagtataas ng ating kamay, akala natin we are walking in the kingdom of God. That's religion, not the kingdom.
So most of us are operating in religion, pero ang sabi ng Panginoon, we must operate in God's kingdom. No wonder, marami po sa atin, we've been in a ministry, we've been a Christian for so many years, and yet we cannot see evidence of transformation in our lives. I'm not here to judge anyone. I'm just trying to teach you the way out of it. Kasi lahat tayo gusto, ayaw nyo masayang yung every Sunday na pagpunta natin sa church, don't we? Gusto natin matransform ang ating buhay. Gusto natin magkaroon ng pagbabago. And the solution is for us to be part of His kingdom. As sa kingdom ng Lord, ang absolute authority nasa King. Hindi sa atin. And unless ibigay natin yung full authority sa Panginoon, na sabihin natin, Lord, lahat ng aking desire, lahat ng aking kagustuhan, ay ipinagkakatiwala ko sa kagustuhan mo kasi naniniwala kong yung gusto mo ay mas okay kaysa sa gusto ko, then we operate in the kingdom of God. Ang sabi ko nga dito, kingdom living is living a life under the authority of the King. Pag sinabi natin we are living in the kingdom of God, ang tunay na kingdom living, nabubuhay ka under sa authority ng hari. Hindi sa authority ng kagustuhan natin, hindi sa authority ng feelings natin, hindi sa authority ng ating addictions, kundi sa authority ng hari mismo na tumawag sa atin to be part of His kingdom, and that is the kingdom of God. Kaya ang sabi ng text natin sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be added and given to you as well. Everybody say amen. This might be the last time you would say amen. Everybody say amen. Seek the kingdom and His righteousness. Pansin nyo, no? Lagi mo, His kingdom. Ibig sabihin, seek first His territory, because the kingdom of God is God's territory. His righteousness, ibig sabihin, His standards. So we seek His territory and His standards, and all these things will be given to you. Binasa na natin kanina. Alam natin ang context nito. Yung sinasabi ng Panginoon na all these things will be given to you, ito yung ating food, clothing, and shelter. Lahat ng inaalala mo sa buhay, lahat ng pangangailangan mo. Kasi mahirap naman talagang hindi mag-alala pag kailangan mo. Sino ba rito hindi mag-aalala pag wala ka talaga masuot? Come on, sino ba sa inyo hindi mag-aalala pag wala talaga tayong makain? Ganyan po ba gusto nyo? Hindi, titigan lang tayo, ganun. Lahat tayo nag-aalala, correct? Pero sabi ng Panginoon, ba't mo inaalala yan? Kaya nga sabi ko last Sunday, counter-intuitive kingdom. Nasanay tayo na inuuna nating alalahanin ng lahat ng ito. Lord, ibigay mo lahat ng ito, pupurihin kita. Ang sabi naman ng Panginoon, hanapin mo muna ako. And all these things will be added unto you. Amen? So ibig sabihin, you don't just observe yourself as part of the kingdom, but also submitting your standards to His standards. Kasi balik mo nga anak, hindi sinabi ditong seek first the kingdom or His righteousness. Ang sabi, and. Ibig sabihin, you have to find both. The territory of God, the kingdom, the domain of God, but at the same time, His righteousness. Yung kanyang standards. That's why we study the Word of God to know God's standards. And after that, all these things will be what? Will be added unto you. Now, I want to emphasize something. Everybody say kingdom. Balik mo na. But seek first His kingdom. Napansin nyo, singular. Hindi sinabing kingdoms. Kundi sabi ng scripture, seek first the kingdom of God. Parang galing ko sa English, no? Just a few of my observation. Nang sabi ng scripture, seek the kingdom. So ibig sabihin, kung siya ay kingdom, singular siya, ibig sabihin walang second sa list. Walang number 2, walang number 3. Nag-iisa. Hanapin mo yung kingdom. Kasi tayo minsan, hanapin ko yung kingdom and then career, and then what I want. Sabi ng Lord, seek the kingdom. Ibig sabihin, in God's kingdom, you have to find that singular kingdom. No second. Walang pangalawa sa listahan. Alam niyo kung bakit? Kasi when you operate in the kingdom, for example, if you are working in the kingdom. Kung ikaw ay nanay, you are parenting in the kingdom. Kung ikaw ay nag-aaral, you are studying in the kingdom. You do it for the kingdom. Pag hinanap mo yung kingdom, hindi ka lang nagtatrabaho para sa sarili mo. You're working for the kingdom. Hindi ka lang nag-aaral for yourself, for your self-fulfillment. No, you are doing it for the kingdom. That's why sabi ng Panginoon, if you worry about such things, kaya ka nagtatrabaho para magkaroon ka ng mga bagay na gusto mo at kailangan mo, hindi masama yan, but seek the kingdom and operate in the kingdom. And all of these things will inevitably be given to you with no effort at all. Effortless, counterintuitive. Sa atin, kailangan mo paghirapan, pagsikapan, pero sabi ng Lord, hanapin mo.
Spiritual ang hanapin mo, hindi natural. Eternal ang hanapin mo, hindi yung nandito sa mundo. Seek it. Everybody say seek. At pag sinabi mong seek, in the Greek, put it up, ang seek ay pursue. Explore. I-pursue. Hindi yung natagpuan ko, uy, akita ko na. No, you have to pursue it. All the days of your life, you are looking for it. It's part of your life already. And when you seek and pursue and explore the kingdom of God, what will happen? You will live a life with authority. You will realize your destiny. Come on, somebody. Amen? Kaya ang mga Kristiyano, mga kapatid, nagro-rule. Nagre-reign. Nagahari. Hindi tayo ang pinagaharian. In fact, mga kapatid, yung kingdom, actually in this verse, is actually related to dominion na sinabi sa Genesis 1:26. Sabi ng Genesis 1:26, let us make man in our own image and in his own likeness. Let's give them dominion over the fish of the sea, over the birds of the air. Come on now, alam niyo yung verse na yun? Ang sinasabi yung dominion na yun is actually the same word with the kingdom. Alam niyo kung bakit? Kasi when you are part of God's kingdom, you are not just under the submission of the king, you have the authority to rule. You have the authority to reign. R-E-I-G-N. Hindi umulan, kundi maghari. You have the authority. Kayo lang yung sinabihan ko niya, hindi kayo na-excite kasi sanay kayo sa takot. Takot ako mag-reign. Takot ako maging boss. Takot ako maging manager. Kasi dapat kami lang ang sunod-sunuran sa kanila. No, mga kapatid, you are destined to reign. You are destined to rule. Amen. Kaya nga dito sa church, napansin nyo mga kapatid, lagi namin paulit-ulit sinasabi, you have to grow, you have to mature, you have to blossom in your faith. That's your destiny. The design is very dominion. Dominion. Amen. Kingdom. We have to dominate. And dominion. Ibig sabihin, Pastor, kung ako ay dinestin ng Panginoon na mag-dominate, may lugar ba ako sa mundo? Yes. Hindi ka dinestin ng Panginoon na maging sunod-sunuran lang habang buhay. After all, i-correlate natin sa Old Testament. After all, sabi ng Bible, you are called to be the head and not the tail, above and not beneath. What does it mean? You are meant to rule. You are meant to dominate. Huwag natin sabihin, yung entertainment industry para lang sa mga magaganda yan. You are destined for entertainment industry also. You are meant to, wag natin i-exclude ang sarili natin na hayaan na natin sa kanila yung food industry. No, we are meant to rule in that industry. Kaya lang hindi nagre-reign at nagro-rule ang mga Kristiyano kasi takot tayo. Hindi natin nare-realize na meron tayong authority sa media, meron tayong authority sa entertainment industry, meron tayong authority sa production industry, meron tayong authority sa agriculture, education, lahat ng industry. You are meant to rule. You are meant to dominate. So let us dominate that. Hayaan natin na huwag tayo. Alam niyo mga kapatid, one day pinapanalangin ko, lahat kayo, magkaroon kayo ng sarili niyong business. Na ikaw ang may-ari. Ask me why. Kasi hanggat ikaw ang employee, naaapektuhan ka ng desisyon ng boss mo whether you like it or not. What if yung boss mo hindi Christian? Kung sabihin niya lang na pumasok ka ng linggo, wala kang magagawa eh. So, ngayon, sumusunod tayo kasi wala tayo sa ruling position. That's not the head. We are the tail. Now, I'm not saying, hindi natin hinuhusgahan kasi lahat tayo dadaan doon. Wala naman naging boss automatic. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, you want to be first, be the last. Pinagpe-pray ko one day. Lahat kayo magkakaroon ng sariling bahay. Totoo yan, pinagpe-pray ko lagi. Alam niyo kung bakit? Kasi yung desisyon ng may-ari ng bahay ninyo makaka-apekto sa iyo. Pag ayaw ka ng peterren, wala kang choice. That's not a life that reigns and dominates and rule. That's not what God intended for us to do. At some point in our life, mangungupahan ka. Posible. At some point in your life, magiging empleyado tayo. Posible. But always remember, that's not just your destiny. It may be part of your destiny, but that's not your destiny. If you will walk in the kingdom of God, meron kang capacity and ability to rule because you have the authority. Tingnan nyo, konti lang hindi sila makapaniwala. Pastor, okay na ako na sumusunod lang. Okay na po ako, Pastor, na ako. Ano yung gustuhin nila? Sunod lang po ako. Ano mga kapatid, hindi lang ako nakakuha ng video. No? I was watching a video about this, yung mga langgam, meron silang tinatawag na death spiral. Merong part na magugulat ka na lang, yung mga langgam sa bahay mo, paikot-ikot lang sila, wala silang ginagawa. Alam niyo ba mga kapatid, ang tawag doon death spiral.
Kasi yung leader nila, nawala na, hindi na nakasunod, kaya sunuran na lang sila ng sunuran sa isa't isa, kasi nga wala silang mata, no? So, sinusundan lang nila yung scent ng isa't isa, wala silang kamalay-malay, wala na silang pinatutunguhan. Umaandar sila, pero they are moving around, but they are not progressing. At hindi nila mamalayan, kakasunod nila ng kakasunod, namamatay sila in exhaustion. Sa sobrang pagkapagod, namamatay sila. Pagka nakakita kayo ng death spiral, yun na yung kamatayan nila. And they don't even know it. Alam niyo kung ba't sila namatay? Akala nila yun na yung kanilang destiny. Sunod lang sila ng sunod. And unfortunately, there are many dreams, many destiny na namatay na. Kasi akala natin hanggang sunod lang tayo. Kung ano uso, susunod tayo. Meron kang authority na magpauso rin. Amen? So hindi porkit lahat sila naka-skinny jeans, hindi ka na pwede magsuot ng belly bottom. Amen? Why? You have the authority to rule. You have the power and the authority. Kaya hindi tayo makapenetrate at makapag-dominate kasi maraming Christians ang takot. Akala natin wala tayong lugar sa agriculture industry. Akala natin wala tayong lugar sa petroleum industry. Meron kang lugar doon. Inilaan na ng Panginoon yung lugar mo. Meron lang nakapwesto ngayon kasi takot ka. Pero kung idodominate mo yan, kapatid, you have that capacity. You have the power. Ano sabi ng Panginoong Hesus? We have the power and the authority to trample on snakes and scorpions. Everybody say power. Mukhang gagawin kong series to, mga 8 linggo pa. Di pa kayo makapaniwala eh. Okay? You have the power and the authority. Everybody say power. Now, there is a difference between power and authority. Yung power, that's your ability to do it. Okay? May power ka, nagagawa mo. Pero yung authority has something to do with permission. Kaya mo nagagawa kasi may permission. May authority ka. Kaya may power of attorney. Ibig sabihin, wala ka doon, pero dahil may letter ka, meron kang authority to sign, to receive, to... Gets niya mga kapatid? Ang sabi ng scripture, you have the power and the authority. So, ibig sabihin, hindi ka lang merong kapasidad. Meron kang permission mula sa hari na gawin ito. So, kahit kasi may permission ka, pero wala kang power, wala rin. Pero kahit may power ka, pero wala kang permission, wala din. And sabi ng scripture, you have the power and the authority to receive and to claim what is ours, what is yours. So, ibig sabihin, when I say, I pray in Jesus' name, na yung blessing ng Lord sa buhay mo, inintend niyang matanggap mo, matatanggap mo. At sinabi mo, I receive it. Amen. You have the power and the authority to receive and experience what God has bled and died for at the cross. So, when you say, I receive, when you say amen, sino sa inyo naniniwala lahat ng pagpapala na gustong ibigay ng Panginoon sa inyo, matatanggap ninyo? That one. Yung sinabi mo amen. It's not just your faith talking. It's not just your mouth talking. It's your faith talking. Na sinasabi mo, yes Lord, I receive. And nasabi ng Panginoon, you have the power and the authority to receive it. Amen? So, ibig sabihin, pwede mong sabihin, pwede mo i-claim kasi pinagbayaran na ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Now, the question is this, what are those things that you want to manifest in your life? Hindi ako naniniwala lang manifesting. Hindi ko pwede mag-manifest wala kang ginagawa. Ang tunay na pananampalataya is not just believing. Faith is more than just believing. Faith is walking out what you believe. Yun ang tunay na faith. Nilalakaran mo yung pinapaniwalaan mo. Naniniwala ka ba that you have the dominion? That you have the authority. Unless you walk it out, hindi mo mararanasan. Kaya nga sabi ng scripture, live by faith, act by faith, and walk by faith. Huwag kang mag-settle na talaga. Walk by faith lang tayo. Walk by faith dapat. You should walk by faith sa pananampalataya kasi walang imposible sa Diyos. Amen. If you know my story, if you know our story, you would never imagine that at some point in my life, I would never imagine that at some point in my life, tatawagin ako ng Panginoon to speak to millions of people. I've never imagined that. Ano kung kakausapin ko yung 16-year-old Stephen na inassign ni Ate Weng one day na mag-speak sa aming worship team na nanginginig yung kamay ko habang nagpipreach. Binigyan niya ako ng 15 minutes to speak pero 5 minutes lang, wala na ako masabi. Hindi ako maniniwala na at some point magsasalita ako into millions of people. Alam niyo kung bakit? Because I didn't know that the kingdom of God is already within me.
Ibig sabihin, the power and the dominion is already within me. I already have the power, I already have the authority, pinaniwalaan ko naman, pero hindi ko nilakaran. So unless you walk it out, you won't experience the power and the authority. Amen? Because whether you like it or not, mga kapatid, every single day na tayo ay nabubuhay, merong nangyayaring spiritual formation. Spiritual. Internally and externally, you're being shaped all the time. Yung kinakain mo, it is shaping you. Yung pagtulog mo, it is shaping you. Externally. So kapag healthy ang kinakain, nagiging maganda raw ang balat. So ibig sabihin, what you eat, shaped you. How you sleep, shaped you. What you put on your body, when you exercise or not, it's your choice. But whether you exercise or not, it is shaping you externally. You eat pork or you eat healthy foods. Come on now. Pastor, pag-usapang kingdom lang, huwag isama yung mga baboy, ganyan, cake, mga... Kingdom pinag-uusapan eh. Okay na ako sa kingdom eh. Amen? But the point is this, no? Hindi naman tayo perfect sa lahat ng bagay na ito, no? Meron siguro kasi marami akong kilala dito, mga martial artists talaga, mga sikat sa UFC, talagang they watch what they eat. May mga member tayong ganyan, mga celebrity na nag-a-attend sa church na, talaga they watch what they eat, no? Pero ang point lang is, ano man ang kainin natin, whether healthy or unhealthy, it is shaping us externally. But we are also being shaped internally. What you feel, what you think. Kung takot ka o in love ka, it is shaping you from the inside. So ibig sabihin, merong 24 hours, 7 days a week na spiritual formation na nangyayari sa atin externally and internally. So it's based on the choices that we make. Either you will work hard or you're hardly working. Just give it some time. You'll get it. Amen? Either you want to work or not to work, it is shaping your future. By purpose man or by accident, we are being shaped. Kaya minsan nagtanong sa akin, Pastor, sumunod naman ako kay Lord, pero ba't hindi na bago ang aking buhay? Kung hindi na bago ang buhay mo, nung sumunod ka kay Lord, baka hindi ka talaga sumusunod. Kasi I've never met anybody na sumunod talaga kay Lord, pero hindi na bago ang kanilang buhay. Sabi siguro ng Global Family, sobrang tahimik, no? Opo. Hindi po kayo nagkakamali. Di ba, Pastor, Jesus already bled and died for at the cross for us? Yes. Jesus already redeemed at the tree what happened in the first tree. In Genesis, niredeem niya tayong lahat. You have the power and the authority, yes. But the problem is this, we are not walking in it. We are prioritizing what we think we need rather than what we actually need in the kingdom of God. Yun ang problema. We are having a problem prioritizing what is really necessary. And I understand, ang transition, hindi automatic yan. Tinanggap mo kay Lord, transition, bago na kagad ang buhay natin. No, it's a process. Ang tunay na pagbabago po ng ating buhay, proseso po siya. Wala pong automatic, perfect na kagad. Pero ano ang sabi ng scripture? Balik natin yung Matthew 6:33. Seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be added or given to you. Everybody say added. So ang problema natin, mga kapatid, tanggalin mo yung highlight, anak. Papansin mo, mga kapatid, ang problema natin, gusto natin yung nasa huli. Ayaw natin yung nasa unahan. So pinagbabaliktad natin yung order. But sequence matter. Pag nagbobotones ka, kailangan tama yung unang botones mo or else lahat sablay na. Hindi nyo kailangan ng skyrocket science knowledge yan para malaman na pag mali ang unang botones, mali na lahat. You cannot correct it. Kailangan i-correct mo sa una. Hanggat hindi tama yung una at hindi mo inuuna yung dapat nasa unahan, hindi maaayos ang buhay. So hindi maaayos ang buhay natin, kakahingi natin ng all these things hanggat hindi natin hinahanap ang kalooban ng Panginoon. Hanapin mo muna. Kaya nga mahirap siyang paniwalaan kasi nasanay tayo, Lord, bigay mo to. Lord, bigay mo to. Lord, gusto ko itong tanggapin. Sabi naman ng Lord, gusto kong ibigay. But you have to work on the sequence first. Seek His kingdom and all these things will be what? Everybody say added.
So, karamihan sa atin, gusto natin ng addition, ayaw natin ng prioritization. Masarap kasi pakinggan, Lord, all these things will be added. Totoo naman, gusto lang Lord, kalooban ng Lord, He can and He will. Pero ang sabi ng Panginoon, you have to seek first. Because lahat tayo may priority. I'm not here to judge anybody. But build your life. Not just on the dreams that is in front of you, but your purpose. Like ko po ito sinasabi, posible na marami po sa atin, kaya hindi natin maranasan yung fullness of God's blessing in our life. Kasi nakafocus tayo sa ating pangarap, nakalimutan natin yung ating purpose. Let me just tell you this, based on my experience, dreams can change. Dati ang pangarap ko, BMW black na 328 na kotse. Alam nyo ngayon, settled na ako. Sabi ko, nagbago na eh. Sabi ko, sige Lord, MUX. Kasi na-realize ko, hindi porkit ginusto mo, automatic magiging sa'yo. Hindi ko naman alam na kailangan mo mag-ipon. Hindi ko naman kailangan mo bayaran yung mga ganito. Na kailangan may mga may requirement. Kaya unti-unti bumaba na rin yung pangarap mo eh. Yung affordable na lang. Nakikes nyo? Kasi sabi nga natin, hindi naman masamang mangarap. Oo, pero mahal to pa rin yung pangarap. Hindi masama. Libreng mangarap, pero pag tutuparin mo na, it will cost you something. And that dream will change. Minsan, pinangarap mo noon, sino sa inyo, pangarap nyo noong 2015, sabi nyo, wag na, hindi na ito mangyayari. Nung 21 ka pala, sabi mo, gusto ko talaga tall, dark, and handsome. Nung 31 ka na, tall, pwede na, tall. Kasi yung maputi, pwede namang ipadark yan eh. Babad ko lang yan sa dagat eh. Yung handsome, mukhang delikado na to. Okay? Siyempre, nagbabago rin tayo, di ba? So, tall na lang ngayon. Di ba? Napansin nyo, dreams can change. But your purpose will not. So, ang ipursu mo yung purpose mo, kapatid. The reason why you exist. So, the order and the sequence of your priority, it matters. The sequence of your priority, it matters. Sino ang nasa number 1 ng iyong prioritization sa ngayon? Ang number 1 po ba ay yung karir mo? Ang number 1 po ba yung family natin? Ang sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ibig sabihin, the first must be the beginning. Amen? So if you want your situation to change, you have to change your priorities. Change your priority and it will change your situation. Minsan, nananalangin tayo sa Panginoon, Lord, ibigay mo to. Lord, gawin mo to. Pero hindi kayang ayusin ng prayer ang priority issue. Hanggat hindi mo inaayos ang priority, kahit anong pray mo, hindi mangyayari yan, kapatid. Amen. Walang imposible sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, you have to follow the economy and the sequence that I have intended for you to follow. You are part of the kingdom of God. Amen? Alam niyo, hindi tayo against sa pagyaman. Pinagpipray ko nga, balang araw lahat tayo yumaman. Pero kung ang pagyaman natin is at the expense of our soul, ang sabi ng Panginoon mismo, how good is this? How good is it that you gain the whole world but forfeited your soul? Sabi ng Panginoon, pwedeng yumamang ka pero na-forfeit mo yung soul mo. Baliwala. You'll be full but not fulfilled. Yung success will not feel successful. Pero sabi ng Panginoon, just follow the order that I want you to follow and then you will see. Ano sabi ng Proverbs 23 verse 4 to 5? Do not wear yourself out trying to get rich. Huwag mo masyadong paguri ng sarili mo sa pagpapakayaman. Be wise enough to know when to quit. Verse 5, in the blink of an eye, wealth disappears. For it will sprout wings and fly away like an eagle. Napansin niyo ba ganun? O, totoo, no? Kahit meron, yung nagkaroon ka ng 100,000 sa bank account, tutuwa ka, wow, parang feeling ko, yaman-yaman ko na, I can do whatever I want and I can buy whatever I want. Tapos nung nagulat ka, naging 2,000 na lang, nagtataka ka pa, saan napunta yun? Lumipad eh. Hindi mo rin alam kung bakit, di ba? Because wealth disappears. At sabi ng Panginoon tuloy, sabi ng Proverbs sa atin, Proverbs siya na, the wisest book, considered to be the book of wisdom. I was supposed to entitle this kingdom wisdom because we need wisdom in God's kingdom. Pero ang sinasabi ng scripture sa atin, huwag yung paguri ng sarili nyo trying to get rich. Hindi yun ang main goal. Ang main goal, seek the kingdom. And the kingdom, ano kapag part ka ng kingdom, hindi papayag ang king na naghihirap yung kanyang kaharian. Kasi yung paghihirap ng kanyang kaharian will reflect the nature of the king.
Kaya tapatin nyo, pagka-part ka ng monarchy government, halimbawa sa Europe, sa Denmark, or sa London, siyempre kailangan ibabagay mo yung accent mo eh. Alam niyo ba, mga kapatid, if you are part of the kingdom, and yung mga taga-Denmark na global fam natin, kaya na-test to it, kasi may nakausap na ako na global fam natin from Denmark, ano yun, sabi niya mismo, lahat na lang dito binibigay ng gobyerno, kasi ayaw ng gobyerno may mahirap sa kanyang sinasakupan. King kasi. Hanggat may hari, hindi siya papahig na may mahirap sa kanyang sinasakupan. Eh, kung ang haring earthly, hindi niya pinapabayaan ng kanyang nasasakupan, what made you think na yung hari nating heavenly ay papabayaan tayo na naghihirap? Amen? Yun nga lang minsan, pinupurso natin yung blessing, nakakalimutan yun natin yung nagbe-bless mismo. In our pursuit for God's blessing, nakalimutan natin yung kingdom. Lilipad dyan. Fly high, butterfly. Hebrews 13:5. Hebrews 13:5. Your way of life should be free from the love of money and you should be content with what you have. Iba yung satisfied sa content, ha? Okay? Hindi naman porke, 5 piso lang laman na sabi ng Bible, be content. Hindi yun. You work hard, pero anumang ipagkaloob sa iyo, be content. Hindi sinasabing huwag ka na magtrabaho at makontento ka na lang sa bagay na meron ka. Hindi sinabing masatisfy ka, kasi sabi maging kontento ka. After all, He has said, tignan niyo to, I will never leave you, that's your King. And I will never abandon you. Nabasa niyo pa ba yung binasa ko, mga kapatid? Basahin niyo kung paano ko siya binasa uli. Ano yung sabi ng scripture? Your way of life, yung pamaraan mo ng pamumuhay, dapat free from the love of money. Huwag mong mahalin ang pera. Maging kontento ka sa bagay na meron ka. After all, sinabi ng Diyos, hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. So ano ang anchor natin para makontento sa buhay? Kasi nangako ang Diyos, nangako yung hari natin mismo na hindi niya tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Hindi ka niya iiwan. So why do you worry about such things? What you will eat, what you will wear. Ang sabi ng Panginoon, seek the kingdom first. And all these things that you worry about, it will be added to you. May kingdom ka na, meron ka pa nito. And I know sometimes, may mga pagkakataon sa buhay natin when we struggle, parang, Lord, nasan ka? When you look behind, asan ka, Lord? Sabi mo, you have my back. Pag tumingin ka sa harap, Lord, nasan ka? Ang sabi mo, you will lead the way. Because na paniwala po tayo ng isang kasinungalingan na porket tayo ay may Kristo sa ating puso, hindi na po tayo dadaan sa storms and shipwrecks. I will never ever lie to you. Sasabihin ko sa inyo, hindi kayo dadaan sa pagsubok. In fact, kung ano man yung pagsubok na pinagdadaanan nyo, there is a potential na meron pang mas matindi. Hindi ko nanakawin yung katotohanan na yon. Pero totoo din na nangako ang Panginoon. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya tayo iiwan. Sabi niya, He will never leave us. He will never forsake us. Hindi niya sinabing, I will never give you problems. God did not promise us a problem-free life. Pero ipinangako niya that in the midst of troubles and worry, in the midst of anxiety and fear, sabi ng Panginoon, I will be with you. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey what I have commanded you. For lo, hindi yan lolo, lo. Sabi niya, behold, I am with you always, even to the end of age. In fact, kung gusto mo talagang maranasan ang presensya ng Panginoon, sometimes you have to be in trouble for you to experience who He is. Kasi pag nasa trouble ka, mas matindi panalangin mo. Pag nasa trouble ka, para mas rinig na rinig mo ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa atin ngayon, He's giving us a solution, church. I know you've been worried about so many things. Naalala ko si Mary and Martha nung binisita sila ng ating Panginoong Yesus. Si Martha, busy-busy siya sa pagluluto, busy-busy siya sa paghahanda, busy-busy sa ministry, busy-busy sa gawain sa church. Pero si Mary, anong ginagawa niya? She was sitting at the feet of Jesus, leaning and gleaning to every word that Jesus is saying. Sabi ni Martha, Lord, pagalitan mo naman yung kapatid ko. Sabihan mo naman siya, tulungan niya ako dito.
Nahihirapan na ako dito sa aking ginagawa. Walang mali sa ginagawa ni Martha. Pero ang sinasabi ng Panginoon, Martha, Martha, you are so worried and troubled about many things. But one thing, singular, one thing, the kingdom. One thing is necessary. And Mary did the right choice. He seek first the kingdom. He pursue God first. Huwag mo intindihin yan. All these things will be added to you. Huwag kang magpanik na wala kang tinapay na mapapakain. I am the bread of life. Huwag kang magpanik na wala kang mapapainom na tubig sa akin. I am the living water. Seek first the kingdom and His righteousness. Change your prioritization. Just try it out. Subukan mo lang. And you will see. You know, sometimes, ang ating spiritual journey ang nag-a-adjust sa ating mga ginagawa sa buhay. Pero ang challenge sa atin ng Panginoon ang challenge ng Lord sa atin for the past 2 weeks, subukan mo baguhin ang prioritization mo at unahin mo ang Panginoon. And all these things will be added unto you. Seek the kingdom and His righteousness, and all these things will be added. Ang sabi nga ng Psalms 34, the righteous person faces many trouble, but the Lord comes to the rescue each time. Kapag pinangkukuhan ka ng Panginoon, get ready to be in trouble. You will be in trouble. Nangako ang Panginoon, all these things will be added unto us. So obviously, we will be in trouble. Pero ang pananampalataya mo ba ay nasa Panginoon? Meron po ba sa puso mong puwang ang Panginoon sabihin, Lord, alam ko hindi ako sure sa future ng aking kamag-anak, hindi ako sure sa future ng aking career, ng aking buhay. Pero sabi mo, when I seek you first, when I seek the kingdom first, hindi religion kundi yung kingdom, all these things will be added unto me. Would you do it, Lord? By faith? Would you do it, Lord? Ang sabi ng Lord, when you pray like this, give us this day our daily bread and forgive us our sins. What God is saying, I am the bread of life and I can supply your needs daily. Why are you worrying? Why do you worry? Why are you anxious about such things? Everybody say daily bread. And for many years, I thought, yung sinasabi ng Lord, give us this day our daily bread, He's talking about food. No, He's talking about your faith. Do you believe that God will supply every day all your needs when you pursue the kingdom of God? Walang magagawa ang pag-aalala, pero ang pagtitiwala may magagawa. May magagawa ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Lagay nyo nga sa chat, walang magagawa ang pag-aalala. Sabihin niya, walang magagawa ang pag-aalala, pero ang pagtitiwala ay mayroong magagawa. Pagtitiwala that He is your refuge and your strength, the very present help in times of your trouble. Pagtitiwala that when you put your confidence in Him, He will direct your paths straight. Pagtitiwala na ang Diyos natin ay hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, na Siya'y nakakarinig ng ating mga panalangin at nakikita niya ang ating sitwasyon. Pananampalataya na hindi ako iiwan ng Diyos ano man ang mangyari. So Lord, anumang bagay na inaalala ko ngayon, bigyan mo ako ng tapang na iwanan muna ang lahat ng bagay na ito, ipursu ko ang iyong kaharian at sabi mo, with faith, naniniwala. Anger is not always wrong. Hindi porket nagagalit ka, mali ka na kagad. Anger could be righteous. Even God gets angry. Kahit ang Diyos nagagalit. He is angry at unrighteousness rather. Galit ang Diyos sa injustice. So hindi masamang magalit. Pero kapag yung galit ay na-mishandled, kapag ang galit ay na-misuse, kapag ang galit ay na-mismanage, doon siya nagiging kasalanan. Let me repeat. Anger is not wrong. But your response to that feeling of anger could be sinful. Hindi siya mali, pero yung response mo dun sa galit na naramdaman mo, pwede siyang maging mali at maging kasalanan. Paano nagiging bitterness ang galit? Ang galit, nagiging puot, ang anger, nagiging bitterness, kapag hindi ka nagpatawad at pinatagal mo yung galit na naramdaman mo. Because by definition, ang bitterness is prolonged anger. Pag yung galit pinahaba, hindi pinatawad, hindi na i-process, amen? Galit ako sa iyo for 10 years. Yung anger na yan could be bitterness already. Because yung anger kapag ka pinatagal, nagiging bitterness.
Let me say this to you. If you refuse to forgive, hindi ko siya papatawarin. Hindi ko tanggap ang kanyang ginawa. Niloko niya ako. Pinagsamantalaan niya ang aking nararamdaman. If you refuse to forgive, the anger will grow, the pain will grow. Titindi ang galit, titindi ang sakit. At dati, konting galit lang, pero habang tumatagal, ayaw mo siya makita dati, pero ngayon, makita mo lang yung pangalan niya sa Facebook, ayaw mo na. Marinig mo pa lang yung yabag ng kanyang paa, galit ka na. Makita mo lang yung anino niya, nagiging halimaw ka na, praise the Lord. Amen. Bakit? Usually, bitterness is a result of not forgiving someone. Kaya tayo nagiging bitter, kaya tayo nagiging ampalaya, kaya tayo nagiging mapait is because we refuse to forgive those people who have offended us. Yung resentment naging bitterness, at madalas, yung bitterness, meron kang desire na makapaghiganti. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ako nakakaganti. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Niloko niya ako, lolokohin ko siya. Ginalit niya ako, gagalitin ko rin siya. Now listen to me. According to the scripture, sabi ng Biblia, bitterness is a poison. Bitterness is the poison of your life. It poisons your heart. In fact, ang bitterness is from the word venom, kamandag. Venom, kamandag ng ahas. If you have bitterness in your heart, para ka may venom, may kamandag sa iyong puso. At ang base sa aking assessment, one of the saddest and miserable people on earth are bitter people. Kapag bitter, laging malungkot, laging miserable ang kanilang buhay. Hindi lang naapektuhan ng kanilang puso, even their physical bodies are affected by bitterness. Ang sabi mismo ng science, mga kapatid, ang bitterness could be a seed, ugat ng maraming sakit sa ating katawan. It could be a seed of mental and emotional instability. Yung parang ang buhay mo parang brewed coffee. Ang pait. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 12 verse 15, yung text na binasa natin, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Everybody, read this with me. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you. Ano ang sinasabi ng scripture? Ang bitterness, lason. So bantayan mo na merong poisonous root of bitterness na tumutubo sa iyong puso. Because bitterness will poison your heart. It chokes your peace. It chokes your joy. Kaya posibleng wala kang peace of mind, peace of heart, wala kang joy from within, is because of the bitterness that is growing from the inside. Bitterness destroys relationship. Nakakasira ito ng pag-aasawa. Better half, naging bitter half. Corny. Okay? Okay? Why? Because bitterness destroys relationship. Ang sabi nila, bitterness is the cancer of the soul. Ito ay cancer ng ating kaluluwa. Ang bitterness, mga kapatid, is an emotional suicide. Delikadong attitude ang pagiging bitter. Sabi nyo nga po sa katabi nyo, delikadong attitude ang pagiging bitter. Hindi maganda na lagi tayong matampuhin. Walang umi-amen ah. Hindi okay na lagi tayong matampuhin. Let me repeat again. Hindi tama na lagi tayong matampuhin kasi ang tampo pwedeng lumumpo sa iyong pagtawag. Kaya hindi ka maging epektibo at hindi mo malakaran ang purpose ng Panginoon because you allow the tampo to grow, naging galit, you allow it, naging resentment, you allow it to grow, naging bitterness. Now, yung nagsimula sa tampo, ngayon lason na sa iyong puso. Kung nasan siya, wala ka doon. 20 square meter lang yung bahay nyo. Pero kung nasan siya, wala ka doon. Pag nasa ref siya, wala ka doon. Naalala ko kami ni Jenny, pag minsan, pag may tampuhan kami, pag nandun siya sa may kusina, wala ako doon. Nasa sala ako. Amen? Bakit? Kasi yun ang ginagagawa sa atin ng galit, di ba? Ayaw mong makasalubong yung taong may sama ka ng loob. O yung mga may utang lang kayo, yung ayaw nyo makasalubong, okay? Kasama na rin yun, okay? Pag may utang ka, ayaw mo talaga makasalubong yun. Amen? Right? Okay? Kung nasan siya, wala ka doon. Pag may birthday party, invited ba ako? Oo, invited ba siya? Kasi kapag invited siya, kahit pwede ka, hindi ka magiging pwede. It destroys relationship. It poisons your heart.
It is eating away the vitality of your spiritual life. And bitterness is a sign that something is wrong from the inside. Unfortunately, millions of people are infected with bitterness. Pwedeng resulta ng rejection, binasted ka. Rejection, hindi ka natanggap sa trabaho, hindi ka nakapag-abroad. O pwedeng ang bitterness ay resulta ng heartbreak. Yun, nag-apply ka sa abroad, hindi ka natanggap. Tapos ngayon, pag may nag-a-apply, huwag ka na mag-apply. Alam mo, kaya mo naman kitain dito sa Pilipinas. Yan yung mga kinikita mo dun sa abroad. And then you started to become bitter na dating pangarap mo. But because of rejection, amen, binastig niya ako, kala mo, ganda-ganda naman niya. Dami pang babae, there's a lot of fish in the ocean. You see? Rejection. Di ba? Napansin niyo yung rejection? Amen? It can cause bitterness in your heart, or heartbreak could cause bitterness in your heart. Yung mga lalaki na yan, pare-pareho lang yan. Guys, hindi lahat, okay? Hindi lahat. Hindi lahat, okay? Yung katabi mo, ewan ko lang. Okay? Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi lahat ganun. Or pwede rin kaya ka bitter because of the painful situation. Alam niyo, nakakatakot, minsan bitter tayo sa Diyos. Because of the painful situations that we face. Lord, bakit kung sino yung mayayaman, sila pa yung lalong yumayaman? Lagi ako naglilingkod, lagi ako nagsisimba. You are not fair. You are not just. Why? Because that painful situation is now leading you to have a bitter heart. Katulad ni Job. Alam niyo ba si Job? Even Job, because of what he went through, had the bitterness of his soul. Job 7:11. Basahin natin yung 7:11. Gusto niyo ng trabaho sa 7:11? Job 7:11. Okay, Cory na naman. Okay, Job 7:11. Ang sabi ng scripture, therefore, I will not keep silent. Sabi ni Job, I will speak out in the anguish of my spirit. Everybody read. I will complain in the bitterness of my soul. Si Job mismo nagsabi nito, ha? Ang sinasabi ni Job, I will complain to the Lord through the bitterness of my soul. Dahil yung soul ko is so bitter, out of the abundance of my heart, the mouth will speak. Sinasabi mo yung laman ng iyong puso. Now, hindi ko masisisi si Job. Grabe naman kasi talaga nangyari sa kanya. 10 anak niya namatay, sabay-sabay. Yung lahat ng kanyang wealth na ubos, sabay-sabay. Now, you have to understand, si Job ang wealthiest man in the region. Number 1 sa Forbes magazine. And yet, all of a sudden, in one day, every property gone. In 1 week, namatay yung kanyang anak, nawalan siya ng ari-arian, nagkaroon pa siya ng incurable disease, cancer at that time, leper, ketong, skin disease. Kung ako tatanungin mo, parang justified naman. Kahit naman siguro ako, mawalan ako ng 10 anak, mawalan ako ng ari-arian, magkaroon pa ako ng hindi lang sakit, kundi sakit na walang makapagpagaling. So death penalty na to. Pwede ko na itong ikamatay, death sentence na ito. Pwede mo talagang tanungin na, Lord, why? And if you know your Bible, ang sabi ng Job chapter 1 verse 1, si Job is a righteous man. Kung sino pa yung righteous, yung pa yung dumaan sa pagsubok. Alam mo yung, sabi ng Bible, ipag-pray mo ang kaaway mo, pinag-pray mo naman. Pero mapahamak. Lord, pinagpipray ko, mapahamak siya. Matalisod, masagasaan, mabagok ang ulo, yung mga ganyan, Lord. Savage, di ba? Pinagpray mo naman. Pero, di ba, parang tingin kasi natin, yung mga masasamang tao, deserve nila yung masasamang bagay. Pero pag tinignan natin ang realidad ng buhay, minsan, kung sino pa yung mababait, kung sino pa yung mahilig mang istorbo, alam mo yung nagbibidyo kayo hanggang 3:00, sila pa yung wala sa tono. Pasin nyo yun? Buti sana kung mala Sherin Reyes o mga Morissette, yung mga boses eh. Di ba? Yung sila lang nag-i-enjoy sa kanta nila. But anyway, what I'm trying to say is this. Kung si Job lang ang tatanungin mo, meron siyang, ako tatanungin mo, meron si Job every right to get angry. Possibly get angry with God kasi even yung kanyang asawa that is supposed to help him, discourage him. Ang sabi ng kanyang asawa, sumpain mo na yung Diyos mo. What kind of support system is that? Even your friends, pinuntahan nga siya ng kanyang mga kaibigan para naman isisi sa kanya ang lahat. Kasalanan mo kasi yan. Baka may mga kasalanan ka hindi pinagsisisihan. Baka may pagkakamali ka sa Diyos. May kaibigan kayong ganyan? Marami. Maraming ganyan. Okay? Imagine niyo yung senaryo ni Job.
Kaya siguro maintindihan ko kung may bitterness talaga siya sa kanyang puso. Kasi even yung mga taong nakapaligid sa kanya is not supporting him. And I've realized lang, let me just say this to you, one of the greatest threat in your peace is people. Pansinin nyo, isa sa mga greatest threat sa peace natin, yung mga taong nakapaligid sa atin. Because people are going to hurt you. People are going to offend you. People are going to disappoint you as long as you live. Hindi ka lang mau-offend ng mga tao kung patay ka na. Pero hanggat buhay ka pa, the potential to get hurt is real. Everybody shout, hurt is real. Put that in the chat. Hurt is real because words will be spoken to you. Actions will be taken that will hurt your feelings. As long as involved ang tao, involved ang friction. As long as involved ang tao, involved ang misunderstanding, involved ang sakit, involved ang tension, involved ang galit. Nandyan na talaga siya. Hurt is real. So we are not going to discuss today the obvious. What God wants to do for us today is for us to pinpoint nasan ang ugat ng lahat ng galit na meron tayo. Kung bakit 6:30 pa lang ng madaling araw, mainit na kagad ang ulo niya. May kilala ba kayong ganon? Amen? Because if you don't deal with the root, your soul will deteriorate. Kahit magbago ka pa, kahit i-replace mo pa, you cannot change it unless you deal with the root. Tanggalin mo mismo sa pinaka-ugat. Amen. Nangyari na po ba sa inyo to na meron kayong family member na galit sa inyo, wala naman kayong ginawa? Kasi nga wala kang ginawa eh. Hindi, joke lang. Alam mo yon, alam mong hindi ikaw yung source ng kanyang galit, pero ikaw lang yun napagbuntunan sa Tagalog. Napagbuntunan nung kanyang galit. So ang tanong mo kagad, ba't ka ba galit? Because we want to address what is the root. Parang ako lang yung nagigilty rito, ako lang yata yung nagagalit and everything. And unfortunately, in our day and age, maraming mga motivational speaker will teach you how to control your anger. Kasi ngayon, imbis na theology, ideology na lang. Ito yung gawin mo, ito yung gawin mo, ito yung nakasana, ito yung gawin mo, 7 steps to control your anger without even referencing the Word of God. Ang solution for bitterness is not ideology, theology. It should be theology. Naalala ko si Naomi. Okay? Si Naomi, mga kapatid, ay mother-in-law ni Ruth. Nakaranas sila ng severe famine sa kanilang lugar sa Bethlehem. At dahil nakaranas sila ng severe famine, na-force sila ngayon na pumunta ng Moab. By the way, kung di nyo alam ang Moab is a territory of the enemy. Kasi minsan pag gutom ka na, kahit sa kaaway mo, kakain ka. Okay? Kasi nandun lang yung source of food. So pumunta sila sa Moab, a mistake by the way, para kumuha ng food. Habang nasa Moab sila, ang sabi ng scripture, yung asawa ni Naomi na sa Elimelech namatay. Nabiyuda siya. Plus, listen to me, hindi lang siya namatayan ng asawa, yung kanyang 2 anak, isa doon asawa ni Ruth, yung kanyang 2 anak namatay din. So lahat ng lalaki sa buhay niya namatay. Lahat ng source of provision and protection namatay. And she's angry at the Lord. Kasi lahat ng sources of protection and provision, kasi pag widow ka at that time, parang death sentence na rin. Walang tutulong sa iyo. You cannot work. So wala kang sariling kabuhayan unless may magpakain sa iyo. So wala siyang source of food, wala siyang source of provision, nagalit siya. And then, sabi niya kay Ruth, tsaka yung isa pang asawa ng kanyang anak, iwanan niyo na lang ako. Balik na kayo sa mga nanay ninyo kasi hindi ko na kayo kayang buhayin. Pag hindi kayo nakapag-asawa, mas magiging miserable pa buhay niyo compare sa akin. So yung isang asawa umuwi, pero si Ruth sabi niya, hindi kita iiwan. Sabi niya kay Naomi, your people will be my people. Amen? Sasama ako sa iyo kahit anong mangyari sa iyo. So sinamahan siya ni Ruth. Kaya si Ruth at si Naomi, dikit yan. Close yan sila. Okay, sinamahan siya ni Ruth. Ngayon, ang sabi ni Naomi, okay, ang gawin natin, balik tayo sa ating hometown. So galing sila ng Moab, namatayan siya ng asawa at 2 anak sa lugar na yon. Gusto na nilang bumalik ngayon sa Bethlehem. Now, this is where it gets interesting. Pagbalik nila ng Bethlehem, nasa lubong siya ng mga dati niyang kapitbahay. Ang sabi sa kanya, Naomi, ikaw ba yan? Tignan niyo response ni Naomi. When they arrived in Bethlehem, the whole town was stirred because of them. And the woman exclaimed, can this be Naomi? Verse 20.
Don't call me Naomi. Call me Mara. Now, Mara means bitter. Kaya Mara Clara. Oh, may pinalaya. Praise the Lord. Yung iba sa inyo, yun lang ang kailangan. Pwede na. 10 years of wisdom. Amen. Sabi niya, call me Mara because, tingnan nyo to, kanino niya sinisi? Because the Almighty has made my life very bitter. Watch this, verse 21. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Not true, by the way. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me. Now listen, namatayan siya ng dalawang anak, nawalan siya ng asawa, bumalik siya ngayon sa Bethlehem. Ang sabi ng mga kanyang kababayan, uy, si Naomi bumalik. Ikaw ba yan? Sabi niya, huwag niyo akong tawagin Naomi. Tawagin niyo akong bitter. Because Naomi means sweet and pleasant. Okay? Sabi niya, huwag niyo akong tawagin sweet. Hindi tayo close. Huwag niyo akong tawagin pleasant because what happened to me is not pleasant. Call me bitter. Now, it's interesting to me that sometimes we want to be identified with our circumstances. You fail, but you are not a failure. Ang sabi ng mga kapitbahay niya, ikaw na ba yan? Ang sabi niya, huwag niyo akong tawaging pleasant. Tawagin niyo akong bitter. Self-admission. Siya mismo ang tumawag ng bitter sa kanyang sarili. She was so angry with God and her situation na ayaw niyang magpatawag ng Naomi. Ayaw niya magpatawag ng sweet. Now, I don't know kung how true it is. I'm trying my best to research. Pero pakiramdam ko, ito na lang yung unang beses na ang ganda na ng pangalan mo sa Bible, pinapangit mo pa. Kasi sa Bible, pag pangit, pinapaganda ni Lord. Usually ganun eh. Parang ito lang yung nakita ko sa Bible na ang ganda na ng pangalan mo, pinapangit mo pa. Pleasant na, sweet pa, ayaw niyang i-declare. Alam niyo, di ba lagi ko tinuturo sa inyo, kahit hindi maganda ang buhay, i-declare niyo kung ano yung gusto niyo makita in the future. Huwag niyo i-declare ko ano, pero siya hindi. Tingnan niyo buhay ko. The Lord has afflicted me and brought misfortune in my life. I don't deserve to be called Naomi. Call me bitter. Kaya ko na-realize that bitterness is a choice. You cannot control what happens in your life, but you can control your response to what is happening in your life. Hindi niya makokontrol na namatay yung kanyang asawa at dalawang anak. Pero teka lang, yung papalitan mo pa yung pangalan mo at hayaan mong mag-declare pa ng bitterness ang ibang tao sa buhay mo, choice mo yun. Bitterness is a choice. Kumbaga, hindi natin minamaliit ang nangyari kay Naomi, pero yun yung nagsilbing focus ng kanyang buhay. Wala na siyang makitang magandang future. Ginawa mo na sa akin yan, hindi ko na nakikita ang reconciliation in the future. Friends, over na tayo. Sinira mo ang 3 taong pagkakaibigan natin. Hindi na kita papansinin. Kadugo pa naman kita. Ginawa mo sa akin yan. Pera lang yan, pinag-aawayan pa natin. Negosyo lang yan, pinagtatalunan pa natin. Hindi na kita babatiin. Parang totoo, no? Because bitterness is a choice. Hindi ko sinasabing mali ang magalit, pero wag mong gawing bida sa buhay mo ang bitterness. It will poison your life. At ang nakakalungkot dito, sino ang sinisi ni Naomi? Yung Diyos. Si Lord ang may kagagawa nito. Si Lord ang may hatid nito. He brought misfortune in my life. Actually, pag pinag-aralan mo yung buong statement na yun, parang lumalabas na at least 4 times niyang sinisi ang Diyos. At least 4 times. Si Lord ang may kagagawa nito. Si Lord ang may gawa nito. Which made me realize, teka lang, hindi ba yung buhay pa siya at hindi ba gracious pa rin ang Panginoon kahit na may mga misfortune na nangyayari sa ating buhay? Na posible na kaya tayo nagiging bitter, hindi lahat, pero posible po kaya tayo nagiging bitter is because we lose sight of the grace of God in our life. We lose that perspective na oo, may ginawa ang taong mali sa buhay ko, pero ang Diyos mabuti pa rin sa buhay ko. What they did to me is wrong, but that made me strong. Perspective. Don't ever lose sight of the perspective that God is gracious in your life. Look at the text that we are reading again. Sa Romans 12:15. Di ba ang sabi doon, Hebrews 12:15 rather,
Look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. And usually, one of the reasons why we are bitter is because we fail to see the grace of God. We lose sight of the perspective na ang Diyos nga pinatawad ako hindi ako makapagpatawad. I'm not judging you. I'm just saying, wag mong tatalanggalin sa iyong kaisipan that God is gracious. Ang buhay na punong-puno ng pait ay posible kapag nawalan ka ng perspective na ang Diyos ay gracious at forgiving sa ating buhay. Look at everything that God has done in our life, and yet we fail Him 1,000 times, million times. But 1,000 times we fail, still God's mercy remains. Nanatili pa rin ang ating Panginoon. Huwag niyong tatanggalin yung perspective na ito, kapatid. Mabuti pa rin ang Panginoon. Amen? Amen. Nasira na yung horizontal relationship. Sisirain mo pa ba yung vertical? Don't lose sight of God's perspective. Posible rin kasi na kaya hindi tayo makapag-forgive horizontal is because we fail to receive the grace of God in our life. Tingnan nyo, sabi mismo ng ating Panginoong Hesus, bago ka manalangin, bago ka lumapit sa akin, kung may naalala kang sama ng loob sa iyong puso, tanggalin mo muna. Di ba? Magpatawad ka muna. Mark 11:25. Watch this. Everybody read. But when you are praying, first, forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins too. Hindi naman ako nagsabi niya, di ba? Binasa lang natin. Pero ano sinasabi ng Panginoon? Ano ulit sinasabi ng Panginoon? Bago kayo manalangin, bago kayo lumapit, patawarin niyo muna lahat ng mga taong meron kayong sama ng loob. Ano naman ganyan, Lord? Ano ko naman naiintindihan mo kung ano ginagawa nila eh. Tama? I have a case to you. I have a case na posibleng meron tayong mga unanswered prayer. Is because of the unforgiveness in our heart. I'm not saying lagi, but I want to present a case to you na posibleng kaya tayo may mga unanswered prayer is because we fail to address what's inside our heart. Kasi kung titingnan mo ang context ng Mark 11:25, I want to show you the context of Mark 11:25. Kasi ang context ng Mark 11:25, famous verses. Okay? Let's go to Mark 11:22 first. Basahin natin 22 hanggang 25. Everybody read. Then Jesus said to the disciples, have faith in God. 23. I tell you the truth. You can say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. Pause. Alam niyo itong verse na to? Yes. Nasabi ng Panginoon, because of your faith, pwede mong utusan ang bundok na maurong. Amen? Ganun ka makapangyarihan ng prayer natin. Next. But you must really believe it will happen and have no doubt in your heart. Verse 24. I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you received it, it will be yours. Ooh, sarap! 25. But, yun, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Amen? Ang ganda na ng verse 24 eh. Pinasok pa yung 25 eh. Amen? Kaya minsan tayo, di ba, parang selective tayo sa verses. Pero ano sabi ng Scripture? Gusto nyo ba na ang inyong mga panalangin ay diniringgin? Yes. Ang sabi ng Scripture, kapag naniwala kang it will happen at tinanggap mo, by God's grace matatanggap mo. Pero, kapag nanalangin ka at may naalala kang sama ng loob, bitawan mo muna. Patay tayo dyan. Ano sinasabi ng ating Panginoong Hesus? Gusto ng Lord, i-confront mo yung laman ng puso mo. Hindi po pwedeng ilihim mo yan. Lumaharap ka na sa Panginoon, nakalihim pa eh. If you cannot confront it, you cannot heal it. God cannot heal it. Kailangan i-expose, kailangan i-confront. Yun ang sinasabi lang naman ng ating Panginoong Hesus. You are asking me for something, pero yung puso mo, gusto kong pagalingin eh. Gusto kitang palayain. Gusto kong i-address kung ano man yung meron sa iyong puso ngayon. Nakikita ko lahat ng laman ng puso mo, huwag ka mag-pretend. If you pretend, it will not end. Be real. Maging totoo ka sa ating Panginoon.
Haharap ka sa akin, tatakpan mo ng band-aid. Sabi ng Lord, hindi na kaya ng band-aid yan. Kailangan na dyan, surgeon, operahan na yan. Tumindi na eh. Madalas nakakalungkot, tinatakpan natin yung band-aid, yung dapat pinapa-opera natin sa surgeon. Trying to hide what we feel. Pero alam ng Diyos eh. Alam kasi ng Panginoon na oo, posibleng makuha mo ang lahat ng sagot sa iyong panalangin, pero kung hindi ka malaya, you will not enjoy the blessings that you receive. Kung hindi ka malaya, hindi mo ma-maximize everything that God has prepared for you. In fact, if you stay in that bitterness, if you stay in that unforgiveness, by the way, hindi porket nasa bagong relationship ka, hindi ka na bitter. Alam mo, minsan maganda nga, china-challenge tayo ng Lord na magpatawad. Kasi dun mo lang marirealize, masakit pa pala. Kung hindi ka papasok sa bagong relationship, hindi mo marirealize, masakit pa pala. Amen? Bakit? Alam ng Panginoon, hindi lang ikaw ang naaapektuhan ng unforgiveness. Kaya magagalit ha. Sabi rin ng Bible, when you are bitter, you are corrupting those people who are around you. You want proof? You want proof? We just read it a couple of times already. Hebrews 12:15. Look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Bitter people affect the people around them. Ang bitterness nag-a-appear as anger, nag-a-appear as slander, pinagchichismisan nyo, rage, irritability, obsessed to revenge, obsession for revenge, or obsessed to get even, pessimism, fault-finding. Dahil galit ako sa kanya, dapat ikaw best friend kita, galit ka din sa kanya. Di ba? Pansinin yun? Pag galit ka sa isang tao, pag sinira ko sa iyo ngayon, nagalit ka sa kanya, hindi pwedeng patas ka. Kailangan galit ka din sa kanya because you want other people to hate the people that you hate. Napansin niyo ba yun sa bitterness? At pansinin niyo yung mga taong bitter, kahit anong kwentuhan niyo, kahit ang kwentuhan niyo tungkol sa solar system, mapupunta siya dun sa galit niya. Correct? Napansin niyo, ang galing niya mag-transition. Nagtaka, paano tayo napunta dito? Kanina, solar system pinag-uusapan natin. Kasi pangalan niya Mars. Si Mars pinautang mo. Okay. Nakuha mo pa yon? Galing mo. Because you are so hurt. You are so angry. Galit na galit ka talaga. Kaya na-realize ko, mga kapatid, listen to me. Ang bitter, bawal mag-Twitter. Kasi kapag ang bitter nag-Twitter, delikado. Pansin ko lang. Alam niyo, lalo ngayon, mga kapatid, hindi ko nag-iimbento ha. Ang Twitter ngayon is tagged right now as a platform of hate and rage. Unfortunately. Kaya yung mga bitter, huwag niyong paghahawakin ng social media. Kasi ang bitter, pagka nag-post sa social media, hindi lang yung post niya, binabantayan niya. Lahat ng mga nag-like, titingnan niya lahat yon. Oy, agree sa akin yung kapitbahay ko, friends kami nito. Ay, yakap lang, galit tayo. Ay, pinusuan, best friend kita. Because you want the people that you hate will hate others as well. Let me just rephrase again. Buti na lang, sabi ng Lord, magpatawad tayo. Kasi minsan, pag hindi ka challenge ng Lord to forgive, hindi mo marirealize, masakit pa pala. Dinaan mo kasi sa pagiging defensive. Kasi ayaw mo i-address. Kaya dapat hindi tayo na masyadong defensive kasi pine-prevent natin yung sarili nating paggaling. God wants to address that. And I believe you are not here by accident. Gusto ng Lord talaga na pagalingin tayo. Pastor, you don't know what you're talking about. You don't know what they did to me. Grabe ang ginawa nila sa akin. I have every right to get angry. Okay, I will give that to you. Hindi ko sinasabing mali yung galit na nararamdaman mo. Mali yung kanilang ginawa. It's just right to feel the pain. It's okay, naramdaman mo talaga yan. May mga tao talagang abusive sa mundo. May mga tao talagang walang sensitivity sa nararamdaman ng ibang tao. Mga unrepentant, inhuman, savage. Mga taong backstabber, insensitive, mapagsamantala. May mga tao talagang kailangan mo layuan. At may mga grupo talaga ng taong kailangan mong layuan. But I pray that today, the Holy Spirit will make you realize
that your calling is bigger than your pain. I pray that the Holy Spirit will make you realize that your destiny is bigger than your pain. Huwag kang magpakulong dun sa galit na iyong nararamdaman. Forgive for your own sake. Huwag na lang para sa kanila. Para na lang sa'yo. Para ikaw ay lumaya. In fact, ang si Lord nga matindi. Sabi nga ng Lord sa atin through Apostle Paul, di ba? Huwag ka lang basta magpatawad. Bago pa sila magkasala, meron ka ng may allowances ka na. Di ba? Sabi ni Apostle Paul sa Colossians 3:12, make allowance for each other's fault. Kasi bawat tao magkakamali. Bawat tao, they will fail you. They will let you down. Amen? Basahin natin Colossians 3, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, and you must forgive others. Ano ba ibig sabihin ng make allowance dito in the Greek? Make allowance, kasi tayo, when we forgive, nagpo-forgive ka kapag may ginawa na. Pero yung make allowance dito in the Greek, hindi pa nagkakasala, meron nang nakaantay na kapatawaran. Wow. Grabe si Lord, no? Make allowance, forgive, so that you will not be consumed with bitterness. Naalala ko si Cain and Abel, si Cain at si Abel. Si Cain was so consumed with his anger. Pakiramdam kasi ni Cain may favoritism ang Diyos. Pakiramdam kasi natin hindi tayo mahal ng ibang tao. Pakiramdam natin wala silang malasakit sa atin. Pakiramdam natin ganito. Hindi ko sinasabing hindi totoo. Pero minsan sa totoo lang, parang hindi tayo magkaroon ng kapayapaan sa ating buhay because I need answers. I need explanation. I deserve an explanation. Parang Papa P yan. I don't understand, Lord, yung mga nangyayari sa aking buhay. Bakit ako niloko ng asawa ko? Bakit ako binitray ng mga kaibigan ko? Ako yung hindi nagsisigarilyo, ako pa yung may lung cancer. 15 years na ako sa kumpanya, ako pa yung tinanggal. Yung katabi ko, nagpe-Facebook lang. Na-promote pa. Anong nangyayari dito? Yung upuan ko, monoblock. Yung sa kanya, office chair. Hindi ko matanggap ito. Hindi ko ito maunawaan. And sometimes we are having these challenges to forgive because we are trying to find answers to the Lord. Lord, why? Pero minsan na-realize ko, minsan kahit na walang sagot at hindi natin maunawaan, siguro kaya din sinasabing forgiveness is a decision because sometimes you don't feel like forgiving and you will forgive anyway. Anong basis ng forgiveness mo? Dahil ba nagpatawad siya? Dahil ba lumuhod siya? Dahil ba nakiusap siya? O ang basis ng pagpapatawad mo, kasi ang Diyos pinatawad ako. So dahil pinatawad ako ng Diyos, kahit hindi ka lumuhod, kahit hindi ka mag-sorry, kahit hindi ka mag-apologize, it's okay. It's okay. Ang bitterness, ang inahabol niyan, retaliation. Gaganti ako. Pero ang forgiveness, ang inahabol niya, reconciliation. So learn to forgive. Decide to forgive. Naalala niyo si Joseph? By his own brothers, sarili niyang kapatid, pinagtangkaan siyang patayin. Gustong wasakin ni Satan ang destiny ng ni Joseph sa pamamagitan ng mga wrongdoings na ginawa ng kanyang mga kapatid. And yet, after everything that happened to Joseph, Genesis, nung nakita niya uli yung kanyang mga kapatid, at that point, hindi pa sila nag-a-apologize, hindi sila humingi ng tawad, hindi sila lumuhod, ni hindi nga nila na-recognize yung sarili nilang kapatid na pinatay nila o pinagtangkaan nilang patayin. And yet, sa kabila ng lahat, pinakain sila ni Joseph. Pinatira sila ni Joseph, inako sila ni Joseph, pinatawad sila ni Joseph. Kasi ang sabi ni Joseph, I know you meant it to harm me, but God used it to fulfill the purpose of God in my life. In essence, what you did to me is wrong, but it made me strong. God used
what I have been through to make me strong right now. Ephesians 4. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob. Lahat ng galit, lahat ng puot, lahat ng sigawan, panlalait at lahat ng uri ng masamang hangarin. Maging mabait kayo sa isa't isa. Mahabagin, nagpapatawaran sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng ating Panginoon. I know forgiveness is hard, but forgiveness is possible because God forgave us for everything that He has done. As I've said, forgive for your own sake. Huwag mo na munang isipin kung paano ka gaganti. Huwag mo na munang isipin kung paano mo i-wish na may maling mangyari sa kanila. In fact, sabi rin ng scripture, Romans 12, never avenge yourself. Leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine and I will repay you, says the Lord. Kapatid, bitterness is keeping you from God's best. Ang daming gustong ibigay pa ng Lord sa'yo. Hindi mo maranasan is because of that hate and anger that you feel. I'm not commanding you right now to forgive. I'm just saying, allow the Holy Spirit to work on your life. I-allow mo yung Holy Spirit. Alam kong matagal mong sinarado ang pintuan mo sa pagpapatawad at sinabi mo, mamamatay na lang kaming ganito and I will never ever forgive that person. Mapapatawad ko lang siya kapag nakaganti ako.